Dalawang Chinese research ship ang namataan malapit sa Philippine Rice noong Lunes ng gabi. Ayon ito sa isang maritime expert mula sa US, isang linggo matapos, masubaybayan din ang dalawang Chinese fishing boat sa silangang baybayin ng Pilipinas. Sinabi ni Ray Powell sa post sa X noong Martes na ang mga sinasabing Chinese research ship ay ang Xiangyang Hong 03 at Xiangjian ay pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa labas ng Eastern Seaboard nitong Lunes ng gabi. Saad niya, Philippine Rice, two of Chinese research ships, Xiangyang Hong 03 and Xiangjian, entered the Philippines exclusive economic zone of its Eastern Seaboard last night. Neither has yet entered the Sobe pattern, so their purpose in being there is so far unclear. Wala pang naging payag ang pamunuan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard na siyang nangunguna sa pagbabantay ng mga karagatang sakop ng Pilipinas, partikular na dito ang sa Philippine Rice, hinggil sa naturang development. Noong Marso ng taong ding ito, 4 sa mga sasakyang pandagat ng China ang namataan malapit sa Philippine Rice, kabilang na dito ang isang survey ship at 3 militia vessels kung saan hindi ito na-detect na mga kawani ng Philippine Navy sa kabila ng kanilang mahigpit na pagbabantay sa naturang karagatan. Ito ay isang mayaman sa mapagkukunan na lumubog na lupain sa silangang baybayin ng Pilipinas kung saan punong-puno ito ng mga yamang dagat tulad na lamang ng mga isdang tuna at mga yelupin na kayang suportahan ang buong Pilipinas sa mga pangangailangan nito sa nasabing pagninegosyo. At noong 2016 naman, ang mga Chinese survey ships ay nakita sa Philippine Rice sa loob ng humigit kumunang 3 buwan na hindi rin nadidetect ng Pilipinas. Idiniklara ng United Nations ang 24 million hectares undersea feature, pinaniniwala ang mayaman sa mineral at natural gas deposits bilang bahagi ng continental shelf ng Pilipinas. Sa kanyang Executive Order No. 25, sinabi noon ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang Maynila ay may sovereign rights at jurisdiction sa Philippine Rice, alinsunod ito sa 1987 Constitution, National Legislation, United Nations Conventions on the Law of the Sea at sa mga naangkop na international na mga batas. Kaya nananawagan ang publiko sa mga hinauukulan, lalong-lalo na sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard, na huwag magpakampante sa lahat ng oras at huwag magpatulog-tulog sa kangkungan dahil nag-uumpisa na ang China na pasukin ang Philippine Rice. Sinabi ng mga ito na punain sana ng Pangulong Marcos ang mga kinaukulang ahensyang ito dahil hindi nagagampanan ang kanilang mga tungkulin na pangalagaan at bantayan ang ating mga teritoryo, hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi maging sa hilagang parte ng ating bansa. Partikular na dito ang Philippine Rice. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.